Kuya, ikaw kasi ang nagpilit na magsulat ng walang kwentang sanaysay. Ngayon, ayan na. Nainis ka kay Ginoong Zhao. Ang buong pamilya natin na may ilang tao ay kasama mong ipinatapon dito sa malamig na bilangguan at naghihintay ng kamatayan. Tapos na, tapos na. Nahulog ang pusporo kanina sa niebe. Naging yelo na ito. Sana'y ikaw na lang ang sisihin, isang walang kwentang tao na puro libro lang ang alam. Li Fan, hindi ba't araw-araw mong sinasabi na napakatalino mo? Bakit hindi ka magbasa ng tula? Tingnan natin kung kaya mong ipalabas ang araw mula sa langit. Para magpainit sa atin. Maghintay na lang tayong lahat na mamatay sa malamig na lugar na ito. Hahaha. Isang magandang lugar ang Bihan Prison. Nababaliw na si Li Fan, nilamig na siya. Baliw. Sobrang malinaw ako. Ang dating Li Fan ay matagal nang namatay sa daan ng pagpapaalis. Ang kasalukuyan kong sarili ay isang doktor. Sa modernong enerhiya at agrikultural na inhenyeriya ng ika-21 siglo. Pinaalis sa polar. Sa mata ng karaniwang tao, ito ay isang 12 buhay at isang kamatayan. Sa aking mata, ito ay talagang aking komportableng lugar sa pananaliksik. Bakit ka umiiyak? Ang luha ay nagyelo at nagiging yelo sa mukha. Mabilis lang na mawawala ang init ng katawan. Kung gusto mong mamatay, magpatuloy ka lang sa pag-iyak. Fan, ikaw. Li Fan, ang galing mo talaga, di ba? Ang lakas ng loob na sumigaw sa mga nakatatanda. Walang mga musket. Bumaba ang temperatura ngayong gabi. Lahat tayo ay magiging mga eskultura ng yelo. Nagpapanggap ka pa ring malaking boto. Haha, sino ba ang nagsabing hindi ka makakapagsindi ng apoy ng walang tinderbox? Mahilig sa libro ang pangalawa kong tiyuhin. Hindi lang siya magaling magbasa, kundi marunong din ng magic. Sa kanya, makakagawa ako ng malaking apoy. Gamit ang yelo para mag-apoy. Li Fan, kung kaya mong mag-apoy mula sa piraso ng yelo na ito. Ako, si Liao, tatawagin kitang itay mula ngayon. Kung hindi mo magawa, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ayos, ikalawang tiyo. Ito ang sinabi mo. Lahat tayo ay magiging saksi. Tingnan mo mabuti. Ano ang tinatawag na pisikal na mahika? Gumamit ng yelo para magpasiklab ng apoy. Li Fan, mukhang ang utak mo ay nagyelo na sa lamig. Na nagpapaliwanag ng convex lens na nagfo-focus ng ilaw sa isang taong hindi pa nakapagtapos ng physics sa junior high. Para kang nagtuturo sa isang tao na walang alam. Parang nagtuturo sa isang bato. Unang hakbang, alisin ang mga dumi at bula. Iyong kamay. Akala ko may itatago siyang magic. Yung pala, naglalaro lang ng putik dito. Ganito na kalala ang niebe. Nasaan ang araw? Li Fan, magsumon ka na ng isa. Lahat, umalis kayo, natatakpan ng liwanag. Apoy ay apoy, si Kuya Apoy ay apoy. Tiyo, ano bang sinabi mo kanina? Huwag kayong magpakatanga. Ang apoy ay simula pa lang. Mas malakas ang hangin at niebe ngayong gabi. Sa simpleng tent na ito, hindi tayo makakatagal ng isang oras. Anong gagawin natin, Fanner? Nakita mo ba ang mga yelo na pinatigas ng hangin? Kumuha ka. Gupitin mo ito ayon sa sukat na sinabi ko. 2 talampakan ng haba, 1 talampakan ng lapad. Makapal na kalahating pulgada, bawat matibay na tao ay magpuputol ng 20 piraso. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang bahay. Tinatawag itong bahay ng niebe, mas mainit ito ng 10 beses kaysa sa tolda. Bahay na gawa sa niebe. Hindi ba't mas malamig iyon? Katatapos mo lang sabihin na hindi pwedeng mag-apoy sa yelo. Talagang mainit na.
May apoy na. May bahay na. Funner, mayroon na ring apoy. May bahay na rin. Pero wala tayong makain. Itong yelo, sigurado akong kalahating metro ang kapal. Sabi ko na nga ba? Funner, hindi ka pinapabagsak ng tiyuhin mo. Tingnan mo, ang lawa ay nagyelo na mas matigas pa sa bato. Sa ilalim, matagal nang walang buhay. Walang kahit isang ugat ng damo. Ano ang magagawa mo kung mabaon mo pa? Kakain ka ba ng bato? Alam ng lahat ng nakapag-aral ng fluid mechanics na ang nagyelong lawa ay hindi patay. May mga undercurrent at amoy ng pagkabulok sa ilalim ng tubig na nagbubuo ng isang oxygen-rich zone sa ilalim ng yelo. Sa taglamig, ang mga isda ay natural na nagtitipon dito. Huwag nang pumunta sa ibang lugar. Sila ay mamamatay sa kakulangan ng hangin. Paano maghanap ng mayaman sa oxygen na lugar sa ilalim ng yelo? Dito, tamaan mo ang puntong ito. Tamaan hanggang sa mabutas. Sige, tamaan mo. Tamaan mo para makuha ang Dragon King. Mangyaring bigyan kami ng ilang isda, Dragon King. Nanay. Isda ay isda nga. Ah. Nagpakita na ang Dragon King. Si Funner ay isang batang henyo. Si Funner ay ang bumaba mula sa bituin ng literatura. Huwag harangan ang butas. Hindi makalabas ang isda. Lenner, sapat na to para sa isang buwan natin. Lenny. Isang buwan. Tatay, magtatagal tayo ng buong taglamig. Huwag niyong dalhin lahat pabalik. Ngayon, ang temperatura ay -30 degrees. Kapag ang isda ay lumabas sa tubig ng 3 minuto, matutunaw na ito at magiging ice lolly. Pumili ng 200 piraso at ayusin ito sa lugar. Takpan ng niebe, ito ang natural na freezer. Mas mabuti pa ito kaysa sa yelo sa bahay namin sa Beijing. Iuwi ang natitira. Kumain muna tayo ng mabuti ngayong gabi. Sino ang nakakaalam kung saan galing ang isdang ito? Baka naman ito ay mga patay na isda mula sa butas ng lawa. Mas gugustuhin kong mamatay sa gutom. Hindi rin ako kumakain ng mga bagay na hindi ko alam ang pinagmulan. Inay, tikman mo muna. Ang bango-bango ni Funner. Inay, ito ang pinakamabangong isda na natikman ko sa buong buhay ko. Pwe, ayoko niyan. Kung ayaw ni Uncle, sige na. Umalis na kayo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Sayang lang kung itatapon, sayang lang. Sinusubukan ko lang ang lason para sa inyo. Para sa pagsusubok ng lason. Ang bango talaga ni Hanfan. Nagkamali si Tio. Noon, naloko si Tio ng taba ng baboy. Huwag kayong matulog ng nakahiga. Hindi tayo makakainit ngayong gabi. Bukas ng umaga, may mamamatay sa lamig sa ilalim ng kumot. Ano ang gagawin kay Funner? Ang lupa sa ilalim natin ay natural na heat sink. Kahit gaano kalakas ang apoy, hindi ito uminit. Para manatiling mainit, kailangan nating hayaang lumabas ang init mula sa ilalim ng lupa. Ipaikot ang init mula sa ilalim ng lupa. Tumingin ng mabuti. Maghukay ng ilang liko-likong kanal sa ibabaw ng lupa. Parang labirinto. Ito ay tinatawag na usok na daanan. Nakakabit ito sa lutuan. Isang dulo ay nakaturo palabas para sa usok. Kapag nag-aapoy tayo, ang init at usok ay dumadaloy sa mga kanal na ito. Pinapainit ang buong sahig. Natutulog tayo sa ibabaw nito. Ang init ay umaakyat mula sa lupa. Hindi pa rin malamig ang gabi. Anak, anong material ang gagamitin natin dito? Kahit isang buo na bato, mahirap ang hahanapin dito. Gamit ang frozen na lupa at tubig, gawing putik para sa kanal. Pagkatapos, gamitin ang natitirang yelong brick para itambak sa ibabaw ng kanal.
Para gawing sahig, diligan ng tubig at palamigin hanggang sa tumigas. Ang kuya ang responsable sa paghuhukay ng kanal. Ako at ang ikalawa kong tiyo. Tatay at ikaw, tutulungan ko na mahanap ang direksyon ng usok. Kailangan itong matapos sa loob ng 2 oras. Kailangan ko ring magtrabaho. Kami ni ikaw ang pinakamagaling dito. Aalis na ako. Mainit na ang sahig. Talagang mainit na. Nakakapaso sa paa, Diyos ko. Mas komportable pa kaysa sa mainit na silid sa kabisera, hahaha. Tatay, Fanner. Dahil sa akin, nadamay ka. Nadamay ang buong pamilya. Pero ikaw, ngayong araw, pinasikat mo ako. May pag-asa na ang pamilyang Lee. Noon, hindi tao si Tio Fanner. Tio, walang hiya. Iniligtas mo ang buhay ng buong pamilya natin ngayon. Buhay ko na ang sumama sa iyo sa buong buhay ko. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Huwag ganyan, Tito. Isang pamilya tayo. Magandang bagay ang init mula sa apoy. Pero parang walang katapusang butas ito na sumisipsip ng kahoy. Ang lugar na ito ay isang mundo ng yelo at niebe. Kakaunti ang mga puno. Yung mga patay na kahoy at mga piraso ng kahoy na nakuha natin. Sa paraan ng pagsusunog ngayon, kakayanin lang ng 3 araw. Iel, ano ba ang hinahanap natin dito? Yung panggatong na talagang makakatulong sa atin na makaligtas. Yung mataas ang kalidad na mababaw na uling na walang usok. At natural na open pit na minahan. Ang supply ay tinatayang nasa 10,000 tonelada. Ano ito, impyerno? Ito ay parang binigyan ako ng Diyos ng espesyal na kapangyarihan. O Diyos, buksan mo ang iyong mga mata. Huwag galawin ang batong iyon, binata. Iyan ay nakalalasong bato. Bato na nakakakain ang tao. Ilang taon na ang nakalipas, may tao sa Zaujiatun na kumuha ng bato at sinunog ito. Kinabukasan, ang buong pamilya na may 7 tao ay namatay sa kanilang mga higaan. Itim ang mga sulok ng kanilang mga bibig. Nakatitig ang kanilang mga mata na parang mga tansong kampana. Ito ang luha ng Diyos ng bundok. Huwag itong galawin, huwag itong sunugin. Narinig mo ba, nakakalason na bato? Magsimula na tayong umalis. Hahaha. Lolo, mali ang sinabi mo. Hindi ito lason na bato. Ito ay uling, magandang bagay ito, kayamanan. Baby, sa Zhao family ton, 7 buhay ang nawala. Hindi sila napatay ng bato. Sila mismo ang napatay nila. Kapag niluluto ang batong ito, kung masyadong selyado ang bahay, hindi maaliwalas, magbubunga ito ng isang nakatagong lason. Kapag naamoy ng tao ng matagal, siya ay mahihimbing. At hindi na magigising. Wala itong kinalaman sa bato mismo. Kaugnay ito sa bahay. Paano natin ito susunugin? Sumunod ka sa akin. Tandaan na may 3 mahigpit na patakaran sa pagsusunog ng uling. Una, dapat maayos ang daloy ng hangin. Pangalawa, dapat tuwid ang usok. Pangatlo, dapat mahaba ang chimney. Dapat ilabas ang lahat ng usok sa labas ng bahay. Huwag na huwag itong ipon-ipunin sa loob. Kung magagawa mo ang 3 ito, mas mabisa ang uling kaysa sa panggatong ng 100 beses. Bakit walang apoy na apoy? Mga katangian ng walang usok na uling. Hindi ito umaasa sa apoy na apoy para masunog. Umaasa ito sa mataas na temperatura ng radyasyon. Subukan mong ilagay ang kamay mo dito. Oh, mainit. Nasunog ako. Ang batong ito ay 10 beses na mas mainit kaysa sa panggatong. Hindi ito 100 beses. Sobrang galing, talagang galing. Mahal na Ginoo, ikaw ay isang buhay na Diyos. Kami na mga tao ay naghintay dito sa lugar na ito sa maraming salinlahi. Nangangalap ng maraming bato na hindi maubos ang apoy. Nakatingin na lang habang ang mga tao sa bahay ay unti-unting namamatay sa lamig. Ikaw ang aming bodhisattva na dumating upang iligtas kami. Ginoo, hindi ako bodhisattva. Ako'y isang tao lamang na may kaunting kaalaman. Kung hindi mo ako sisisihin, magsama ka sa akin. Maghanap tayo ng kabuhayan dito sa malamig na lugar. Ano sa tingin mo, sumama ka sa amin? Saan ka magturo, doon kami pupunta, kahit na kami matatanda na.
Mayroon pang 15 pamilya sa paligid na katulad namin. Nandito na sila para sa'yo. Hehe. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo kung ano ito. Taba talaga ito. Naghirap tayo sa Black Wolf Stronghold ng isang buong taglamig. Ngayon, sa wakas, nakatagpo tayo ng swerte. Hahaha, mukhang napakainit ng snow house na ito. Mukhang napakasarap ng inihaw na isda na ito. Pinatay ng leader ang lahat ng lalaki. Dinala ang mga babae pabalik sa nayon. Tapos na. Si Fanner ay isang snow bandit. Isang snow bandit ng Black Wolf Village. Pinatay nila ang Zhao family village noong nakaraang taon. Kahit mga sanggol ay hindi nila pinatawad. Diyos ng bundok o Diyos ng bundok. Dumating ka sa tamang oras. Nagmamalaki akong nag-isip kung saan kukuha ng mga manggagawa para sa pagmimina ng karbon. Mga tunay na biktima ng digmaan. Mga matatanda may sakit at may kapansanan. Yung 11 pamilya kanina. Hindi makabuo ng 10 malalakas na lalaki. Pero itong mga snow bandit sa harap. Lahat sila'y malalaki at matitipuno. Mga kalamnan na namumuo. Tingnan mo, araw-araw kumakain ng karne at ninunguya ang buto. Nabuo ang magandang katawan sa pagsasanay. Hey, ikaw na maputi ang mukha. Maging matalino ka. Ibigay mo ang lahat ng pagkain at inumin mula sa apoy at isda. Hahaha, at piliin mo pa ang 2 babae mula sa inyong bahay. Ipadala sa aking tolda. Iiwan ko sa inyo ang buo ninyong katawan. Ang leader ay makapangyarihan. Sumagot ka, Fanner. Sumagot ka nga. Habang may bundok, hindi tayo matatakot na walang panggatong. Anong pangalan mo? Lanan. Hehe, ako si ang isang mata na lobo. Pangalawang pinuno ng itim na lobo na nayon, ano? Gusto mo bang magulat sa mga otoridad, hahaha? Sa Hilagang Yelo, sa loob ng 500 milya. Walang mga otoridad, tanging mga lobo lamang. Ako ang lobo. Ang isang mata na lobo, magandang pangalan. Tandaan ko ito. Ikaw, batang ito. Limitado ang pasensya ko. Kung magpapatuloy ka sa walang kwentang usapan, puputulin ko ang isa mong binti. Huwag magmadali. Ito ang inihanda ko kagabi. Carbon monoxide na may halong methane. Napaka nakakalason, sumasabog kapag naabot ng apoy. Sa panahong ito, siya talaga ay isang ganap na pang-akit. Maliit na mukha. Ano bang pinagsasabi mo? Pinapagawa ko sa'yo. Isang sirang palayok lang ang ibinigay mo. Ngayon, papatayin kita. Hahaha. Anong bagay yon? Ang mga mata ko. Hindi ko maipikit ang mga mata ko. May kapangyarihan ng boss. May kapangyarihan nga. Stang ina mo. Lahat sa snow house. Takpan ang basang tela. Huwag ilabas ang bibig at ilong. Iyan nag-isang mata na lobo. Kanina, hindi ka ba matigas? Anong klaseng mahiwagang sining ito, Fanner? Anong mahiwagang sining? Ito ay nabubulok na laman loob ng isda at dumi ng tao at hayop. Saka dinagdagan ng usok mula sa panggatong. Huwag mag-alala, huminga ka lang, mahihilo ka ng matagal. Pag nagising ka, sakit ng ulo na lang ang aabutin mo ng ilang araw. Hindi ako mamamatay, saan ako kukuha ng lakas para magtrabaho kung mamatay na ako? Anong gagawin natin sa mga taong ito? Patayin, palayain. Lene. Bakit papatayin, bakit palalayain? Bakit papatayin, bakit palalayain? Kaibigan, maganda ang iyong panaginip. Mas gusto kong mamatay kaysa magpasuko. Ang mga tao sa kapatagan ay hindi nagtatrabaho. Ako ay isang bayani ng itim na lobo. Kung papatayin o hulihin, bahala na. Hindi kayang yumuko ng bayaw ng kapatagan para sa mga Chino. Mas pipiliin kong mamatay sa lamig.
kaysa maghukay ng iyong sirang bato. Kapatid na may isang mata. Hindi ako inom ng iyong ito. Fresh ah. Isang mata na lobo, kuya. Bibilangin ko ang utang mo. Ngayon, labas ay -40 degrees. Kayo, 30 na tao, nakatali sa akin. Ihuhulog dito, sa loob ng 2 oras, magiging yelo na kayo. Huling 2 oras bago mamatay. Sobrang lamig, gutom at sakit. O kaya ang kalan na may apoy. Na araw-araw niluluto at mainit. Matutulog hanggang umaga. Sa loob ng unan pwedeng magprito ng itlog. Isda na nahuhuli sa yelo. Isang buong araw na paghuhuli, sapat na para sa 3 araw. May sabaw dito sa kawali. Sapat na ngayon. Ano ang kapalit? Sa araw, kailangan kong pumunta sa bundok na yon para maghukay ng bato. Kung marami ang nahuhukay, marami rin ang makakain. Kung kaunti ang nahuhukay, tubig lang ang inumin. Kung hindi maghuhukay, magiging yelo ka na lang. Boss, gusto kong uminom ng sabaw. Talagang gusto ko ng sabaw. Tumahimik ka, hindi nga ako umiyak nang namatay ang nanay ko, kuya. Nasaan ang mangkok? Lanan. Gusto kong uminom. Isang mata, ikaw ang foreman. Ang gawain ngayon ay maghukay ng 500 kilo ng karbon bawat isa. Kapag natapos, may dagdag na pagkain sa gabi, maraming inihaw na isda. Kung hindi matatapos, bukas ng umaga, malamig na tubig na lang. Anong tawag sa boss? Lifan. Ginofan. Tayo na at magtrabaho. Ginofan, anong gagawin mo? Yung uling na pinaghirapan naming hulihin kahapon. Ipinasok mo ng putik. Para mo kaming pinipilit kumain ng lupa. Pakiusap, Panginoon Fan. Huwag sanang sayangin ang pagkain. O hindi, huwag sanang sayangin ang karbon. Tama ang sinabi ng boss. Ito ay pinaghirapan naming hukayin. Lahat bumangon na. Hindi ko sinasayang. Binibigyan ko kayo ng upgrade. Mag-upgrade. Tingnan mo mabuti. Bakit ang daming butas ng bagay na ito, Panginoon Fan? Ito ay tinatawag na honeycomb coal. Ang apoy nito, nagtrabaho ako sa bakal sa buong buhay ko. Ang pinakamagandang pugon ng uling sa amin na yon. Hindi makagawa ng ganitong apoy. Mula ngayon, bagong patakaran ng One-Eyed Wolf. Ang paghuhukay ng 500 kilo ng karbon ay pangunahing gawain. Sapat na para sa 2 pagkain. Kung makakahukay ng 700 kilo ng karbon, may dagdag na inihaw na isda sa gabi. Kung makakahukay ng 1,000 kilo ng karbon, may dagdag na 2 inihaw na isda. Matutulog sa mainit na sahig. Sa pinakamainit na gitnang bahagi. Kung makakahukay ng 1,500 kilo ng karbon, may gantimpalang 1 mangkok ng sabaw ng isda. Dagdagan pa ng bagong pangalan. Unang minero sa itim na minahan ni Lee. Gan, naghukay ako ng 1,500. Ako naman, 2,000. Boss, gusto ko yung nasa gitna. Sa tabi ang higaan ko. Hindi ako makatulog sa lamig. Pakiusap, tumahimik kayo lahat. Sumunod kayo sa akin sa trabaho. Sino man ang hindi maghuhukay ng 1,000 kilo ngayon? Sasabunutan ko siya. Fanner. Ang galing mo talaga. Mas matindi ka pa kaysa sa mga opisyal ng korte. Hindi ito pagiging matindi, kundi pag-unawa sa kalikasan ng tao. Ang isang taong busog at may maayos na damit ay hindi mag-aaklas.
Fanye, hindi maganda ang nangyayari. Bumalik na si Lao Liu na nagpapatrol sa labas. Sabi ko. Ang kapatid kong si Shuang Dao lang, kasama ang natitirang 15 tao sa nayon, ay nakarating na sa labas ng kampo. Nabalitaan nilang nagpa siya akong sumama sa'yo. Sabi nila, lilinisin ang Black Wolf Village. Ngayong gabi, papasok sila at papatayin ako. Ihuhulog din kita. Kunin ang minahan ng uling na ito. Isang mata na lobo, ang kapatid mo ay si Fan. 12 armas, kurbadang tabak at pana. At saka, may 2 pang kalawang na pangsibat na nakuha mula sa Zaujiatun. Yenan, may isang bagay akong hihilingin sa'yo. Panginoon Fan, sabihin mo. Agad kong ipatawag ang mga kapatid. Haharapin na natin ang asong si Shuang Dao, hindi na kailangan ng laban. Ngayon gabi, dalhin mo ang ilang kapatid. Ihuhulog ang bag na ito sa kanlurang abandonadong minahan. Mula sa bunganga ng yungib hanggang sa pinakaloob. Mas pantay ang pagkakahulog, mas mabuti. Bakit po ihuhulog ni Panginoon Fan ang bagay na ito? Bakit ka nagtatanong ng ganito karami? Pagkatapos mong maglagay, takpan mo ang bungad ng butas ng telang panghabi. Mag-iwan ka ng maliit na butas. Huwag hayaang mabuhos ng hangin ang pulbos. At saka, ngayon gabi, maglagay ka ng ilang sako ng palay sa ibabaw ng kama ko. Takpan mo ng kumot. Para magmukha siyang may tao na natutulog doon, di ba? Putang ina, pinayagan kitang agawin ang kuya ko. Pinayagan kitang sakupin ang teritoryo namin. Ngayon gabi, papatayin na kita. Kapatid na double sword lang. Narinig ko na pumunta ka rito para hanapin ako. Naghihintay ako sa iyo sa Western Mine. Nandito rin ang kuya mo. Mag-usap kayo bilang magkakasama. Sa ilalim ng mina sa kanluran. Mga kabarkada, maghanda na. Sige, sumugod tayo at putulin siya. Talagang nandito yung hayop na yon. Naganap ang lindol. Tingnan mo na, anak mo. Binagsakan ng kidlat. Yung salot na suwail, hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ka sumama kay Ginofan. Ipapadala ka sa kamatayan. Ako, Ginofan, ay nakatali na sa iyo sa buong buhay ko. Sino mang magtatangkap ang magsabi ng kahit isang salita. Ako, ang isang mata na lobo, ang unang maghihiwalay sa kanya. Tara na, itali natin ang mga rebeldeng ito. Bukas, ipapakita natin sila sa plaza ng 3 araw. Para makita ng lahat. Kainin mo ang karne kasama ko. Gusto mong sumalungat sa akin? Mag-isip ka ng mag-isa. Ibaba mo na lahat ng hawak mong gawain. Lahat. Agad-agad pumunta sa ilalim ng mina. Mabilis ang galaw, darating na ang pinakamapanganib. Isang-isang mata na lobo na may 10 tao. Lahat ng honeycomb ko. Lahat ng tuyong pagkain. Lahat ng tangke ng tubig, ilipat sa pinakaloob na bahagi ng pangunahing minahan. Binaklas ni Lolo Lee ang lahat ng tren na may hangin at kawali. Dapat mabilis ang pagbaba. Mauna na ang mga magulang, kasama ang maliit na pinsan at ang matanda. Huwag na babaklasin ang kama sa apoy kung hindi kaya. Takpan ng makapal na balahibo. Tio, ikaw ang bahala sa pagbibilang ng tao. Walang dapat mawala. Si Fan ay dadalhin ang grupong ito ng mga walang kwentang tao.
Hindi ito ang panahon ng put. Manatili sa labas. Sila'y tiyak na mamamatay. Sa kampo ni Li Fan, maaaring matalo ng kaaway. Pwede nilang hukayin ang uling. Pero hindi nila mapapanood na namamatay silang nagyelong estatwa. Yan, sobra ka namang maawain. Hindi ako maawain. Dahil kailangan ko pa ng mas maraming manggagawa sa hinaharap. Isa ang mamatay, isang mas mabuti. Naiisa-isa na ni Denner. 86 katao, 30 hayop na lobo. Hindi naman lahat ay pumasok sa minahan. Baka may mga namatay sa labas dahil sa lamig. Kailangan ko pang maghubad dito sa loob. Funner, anong lugar ito? Greenhouse. Underground greenhouse. Kailangan nating magtagal dito sa bagyong ito. Paglabas natin, magkakaroon na tayo ng gulay. Walang araw, hangin o ulan dito sa ilalim. Na makapagpapalago ng mga bagay. Subukan mo at malalaman mo. 3 araw. Araw. 5 araw. 5 araw, Ginoo Fan, kami. Kami ay nasa kapatagan. Hindi ko pa kailanman nakita na may tumutubong berde sa taglamig. Kung buhay pa ang nanay ko, ipapakita ko sa kanya. Tiyak na matatawa siya. Walang kulang sa 86 na tao sa pamilya. Walang isa mang nawawala. Nakaligtas tayo. Tulungan niyo ako. Ako ang pinakamayaman sa hilagang bahagi ng bayan. Mayaman ako. Maliit na kapatid. Mukhang kayo'y mga kawawang pinalayas. Itong kalahating sako ng bigas ay para sa inyo. Palitan natin ang kondisyon. Pahiram niyo sa amin ang inyong lugar para makapananggalang sa bagyo ng 3 araw. May pera ako sa bayan. Sinasabi ko ang totoo. Kapag nakalabas na tayo sa Jibay, bibigyan kita ng 10 tael na pilak. Maging maingat ka, ang aming Panginoon ay ang pinakamayaman sa hilagang lupain. Ang pagbibigay sa inyo ng kalahating sako ng bigas ay isang pagkilala sa inyo, mga makasalanan. Boskian, pumasok ka na at magpainit ng katawan. Masyadong malamig sa labas para makipag-usap. Ito. Ito, maliit na kapatid na uling. Saan galing ang uling na ito? Huwag kang magpaloko sa kanya, Ginoo. Siguradong ito ay mga itinagong kayamanan niya. Tinatayang ilang piraso lang ito. Kapatid, hindi ka nagmamalasakit. Itong uling, itong labanos. At itong isda, ibinenta mo sa akin. Ilang pilak ang kailangan? Buksan mo na. Boskian. Hindi ako kulang sa pera. Ang kailangan ko ay tao. Boskian. Tignan mo kung ano ang laman ng 20 mong sled. Nakita ko na lahat yan. Ikatlong sasakyan ng bakal. Ang laman ay mga piraso ng pig-iron na inangkat mula sa timog. Hindi bababa sa 2,000 gin. Ang ikapitong at ikawalong kargamento ng kahoy ay naglalaman ng dekalidad na birch at oak na maaaring gawing aksa ng sasakyan.
Ang iyong karavan ay patungo sa Hilaga upang magbenta ng mga kalakal sa labas ng bayan. Ayon sa batas, kailangan ng mga manggagawa na makasama. Nasa daan ang pagkukumpuni ng sasakyan at armas. Tama ba ang sinasabi ko? Tama, iwanan ang lahat ng bakal, kahoy at mga artisan. Iwanan din ang 15 na sled. Palitan kita ng 1,000 piraso ng coal. 500 kilo ng sariwang labanos. Kumain ka ng inihaw na isda kahit anong gusto mo. Sobrang matindi naman ito, Ginoo. Ang mga karpintero sa sasakyan na ito ay nagkakahalaga ng 2,000 tael ng pilak. Ihatid ang Ginoong Kian palabas. Bumalik siya sa kanyang sariling sled. Ilipat din ang ating coal stove dito para makatipid sa pag-init. Pahiram. Ginoo, huwag kang umalis. Nasa labas ay 40 degrees. Wala akong kama, uling o pagkain sa aking sled. Ipagkakatiwala ko na ang susunod na bahagi ng buhay ko dito na. Sa negosyo ni Boss Kian, mahalaga ang kusang loob at pagtanggap. Kusang loob at pagtanggap. Lahat ay sang-ayon, lahat ay sang-ayon. Ibibigay ng artisan sa inyo. Ibibigay ang bakal. Ibibigay din ang sled. Idagdag mo pa ako ng isa. Eksklusibong ahente. Para sa iyo, ang karbon at gulay na ito ay dadalhin sa timog. Iyan ay isang bagay na hindi mabibili ng ginto. Wala kang kakulangan sa pera. Ngunit palagi kang kulang sa balita mula sa timog. Mga koneksyon at relasyon sa timog. Kung ibibigay mo sa akin ang eksklusibong distribusyon ng ilang estado sa timog, ibubuhos ko ang kalahating yaman ko at ang buhay ko para dito. Ipapaakyat ko ang iyong tindahan sa kabisera. CJ. Kaya magpapasulat na lang tayo. Una, lahat ng materyales, kahoy, manggagawa, sled ay mananatili. Pangalawa, bawat buwan magpapadala ka sa akin ng 2 kariton ng mga kalakal mula sa timog. Asin, tanso, sulfur, apoy. Ayon sa listahang binigay ko. Pangatlo, lahat ng impormasyon tungkol sa mga kalakal sa loob ng Half City Trading. Ang mga opisyal ay regular na nag-uulat sa akin tungkol sa mga galaw sa kabisera. Ginoo, kayo ang mga magulang kong muling isinilang sa Kian Bancheng. Boss Kian, magtrabaho ka ng mabuti mula ngayon. Fanner, gaano karami ang nadagdag sa atin ngayon? Ilang bakal ang nakuha natin? Ilang panday? 2,400 kilong bakal. 6 na panday. 4 na karpintero. 2 na batong manggagawa. 15 na sled. Fanner, ano bang pinagsasabi mo, hindi ito mga pinatalsik na kriminal? Parang nagbubukas ka ng negosyo sa Polar Region. Narinig ko na kumikita na ang bundok na ito kamakailan. Bata, magpakilala ka. Ang pangalan ko ay Z. Puno ng pagsubok ng imperyo, ikapitong antas, hilagang tagapagsubok. Kapatid ng asawa ni Ginoong Bay. Ang pangalan niya ay may salitang hao. Hey! Ngunit ang mga kapatid sa daan ay gusto akong tawaging Z. Bay Papik. Sa pangalan pa lang, alam ng galing sa daan. Paboritong tawag ng mga tao. Mas tama ito kaysa kay Bay Hao ng 1,000 beses. Ginoo Bay, si Lifan, isang excelled na kriminal. Hindi ko alam na darating ang Ginoo. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Lenwe. Sa lupang ito, sa tuktok ng bundok sa hilaga ng 2 milya. Nang kalahating buwan na ang nakalipas, napunta ito sa pamahalaan. Simula ngayon, ang ama ay wala na. Ang minahan ng karbon na ito ay pinamamahalaan ng opisyal na ito. Ginoong Bay, ang mataas na opisyal. Mangalawa ka naman. Ang minahan ng karbon na ito ay aming hinukay, isa-isa. Ikaw ang humukay. Ang bundok na ito ay bundok ng imperyo. Ang mga bato ay mga bato ng imperyo. Yene, kayong mga itinapon na mga kriminal. Ikaw ay maswerte na nagtatrabaho para sa palasyo. Huwag kailanman hayaang masira ang usapin na ito. Isang tao lang. Ngunit nasa likod niya ang buong opisina ng tagapangasiwa sa hilagang dulo. At ang buong linya ng opisyal na sistema. Ngayon, makikipaglaban ako sa kanya. Sa loob ng kalahating buwan, may 300 na opisyal at sundalo ang sisibakin kami. Si Baydaren ay mayabang. Patawarin mo ako, Ginoo, tingnan mo ang lugar na ito. Napakagulo. Pumasok ka muna sa loob para magpainit. May napakalaking balita ako. Naiisip ko kung paano kita mapapasalamatan, Ginoo. Ako si Lifan, isang pinatalsik na kriminal. Hindi ko alam na nandito ka, Ginoo.
Ikinalulungkot ko ang hindi magandang pagtanggap. May minahan ng ginto sa bundok na ito. Haha, natagpuan lang ito nang maghukay kami ng karbon noong nakaraang araw. Hindi ko sana ito ipagsasabi. Natatakot akong makaakit ng mga bandido. Ngunit, Ginoo, kayo ang aming tagapangalaga. Kayo ang aming mabuting hukom. Paano ko naman ito maitatago sa inyo? Lauzi Alaubay, ikaw ba ay nandito para hukayin ako? Ngayon ay papainitin kita sa kawali. Nabigo itong matandang to. Hindi kaya may nakakita na sa mga nakakaalam ng kalakaran. Si Fanzia, hindi. Si Fansian, siyan. Siyan, hindi pwedeng ikalat ang tungkol sa minahan. Lahat ng bundok ay idedeklara ang batas militar simula ngayon. Sino mang manghusga, ako ang gagamutin ang buong pamilya niya. Sa totoo lang, masakim pa siya kaysa sa inaasahan ko. Hindi pa niya naisip na una akong hulihin. Dahil ang iniisip niya ay makuha ang aking ginto. Hindi niya alam kung paano maghukay. Kaya hindi lang siya hindi hulihin. Kailangan mo pa rin akong protektahan. Kailangan mo pa rin akong suportahan. Brothers White, sa wakas nandito ka na. Magandang bagay ang ginto. Pero lahat tayo ay mga ipinatapon na kriminal. Walang mga manggagawa. Yung ginto sa ilalim ng lupa, kitang-kita pero di maaring hulihin. Anong mahirap dito? Anak, anong gusto mong kunin? Kailangan ng hindi bababa sa 2,000 gin ng purong bakal. Para makagawa ng mataas na uri ng kagamitan, kailangan ng hindi bababa sa 30 na manggagawa. Dapat marunong mag-ukit ng bakal. Marunong magpanday. Marunong gumawa ng maselang na kagamitan. Lahat ng iyon, ibibigay ko sa iyo. Bakit pa kailangang maglakbay ng malayo para magdala ng maraming bakal? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Anak, huwag kang mag-alala. Magbibigay kami sa iyo ng malaking sorpresa makalipas ang 6 na buwan. Bagamat bobo ang maliit na bayaw na ito. Hindi naman siya gumawa ng sobrang kakaibang bagay noon. Sige, approve ko na siya. Fan, ano ito? Ito ang puhunan namin sa Lice Heavy Industries. Lolo ko ay nagtrabaho bilang panday ng bakal sa loob ng 40 taon. Hindi pa ako nakakita ng tao na makakakuha ng ganitong kalaking supply ng mga kalakal ng walang gamit. Kung hindi ka magdududa sa matandang ito at sa kanyang mga kamay. Susunod na ako sa iyo. Mahal na matanda, halika na po. Si Fan na anak o hindi? Si Fan na matalik na kaibigan. 10 araw na ang nakalipas. Dapat naman ay may ilang gramo na, di ba? Tama ang timbang. Ginobay. Ito ay perite, ginto ng mga mangmang. Walang halaga ito. Lifan, nagalit ka na sa akin. May lakas ka bang humiling sa akin? Dalhin niyo ang batang ito sa akin. Kasama ang kanyang buong pamilya, walang maiiwan. Parekoy. Huwag munang magmadali sa pagkuha. Pag-usapan muna natin ito. Kunin niyo siya. Isara ang lugar na ito. Kasama ang kanyang buong pamilya, walang maiiwan. Kuya, hindi pwedeng ganyan ang galit mo. Napakalamig sa pool. Sobrang init ng atay, nakakasama sa katawan. Huwag nang magsalita, umpisahan na natin. Ikaw kuya, pakawalan mo na ang espada. Mapapasok ka niyan. Hindi ko kayang tumanggap niyan.
Ikaw na ang bahala. Unang araw ng Pebrero, itinakda ang pagkuha ng 5,000 gin ng bakal na nasa ilalim ng kontrol ng general sa pinakahilagang bahagi. Hindi alam ang lokasyon. Sa bahay, ikalawang araw ng Pebrero. Itinakda ang pagkuha ng 2,000 gin ng purong bakal. Hindi alam ang lokasyon. Ikalawang araw ng Pebrero. Nangutang ng 30 artisan mula sa opisina ng mga manggagawa. Pebrero 26. Nagnakaw ng ilang kahoy na birch, asupre, at pulbura mula sa imbakan ng mga armas ng kalapit na estado. Bakit mayroon ka ng aklat na ito? Kasi nakalimutan nyo po, Ginoo. Sa 30 artisan na inilipat nyo, 12 ang nag-asikaso ng mga libro. Pinapapirma nyo po sila sa paglabas ng mga materyales. Walang nakaligtaan ni isa. Mula pa sa dati, ako ay palaging nagbibigay ng daan sa iba. Ngayon, mayroon kang 2 pagpipilian. Ipinapadala ko ang aklat na ito kasama ang listahan ng mga supply na iyong inilipat. At ipadadala ko ito sa dato ng Beijing. Hindi kayang protektahan ka ng iyong bayaw na gobernador sa Hilaga. Siya mismo ay mapapahamak din. Sa loob ng 3 henerasyon ng inyong pamilya. Baka hindi na kayo makakain. Pangalawa, manatili ka at maghukay ng uling para sa akin. Anong paghuhukay ng uling? May pagkain at matutuluyan. May mainit na higaan. May uling na panggatong. Bawat araw, makakain ka pa ng isang mangkok ng sabaw ng isda. Mas mabuti pa ito kaysa sa kaunting salaping kinukulang mo sa opisina. Kung gusto ng aming Panginoon na magmina ng uling. Afan, ikaw. Kailan mo pa ito sinimulang ipaghanda? Mula nang dumating ang unang batch ng mga metal na materyales mula sa mga mangangalakal, nagsimula na akong magplano. Mula ngayon, opisyal nang itinatag ang Lishai Heavy Industry. Mga magulang, ang mga hayop sa kabisera na nagtatangkang siraan ang ating pamilya. Maghintay kayo.